Anong oras na? It's AP time and it's more fun in Araling Panglipunan. Ako si Ginoong Noel de Quiros mula sa Valenzuela National High School, ang iyong magiging gabay sa paglalakbay ukol sa makulay na kasaysayan ng Asya. Sentro ng ating talakayan ay ang pagpapaunlad sa iyong kasanayan, kaugnay ng mga pagsusuri sa mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanluranin sa silangan at sa timog silangang Asya. Handa ka na bang matuto sa araw na ito? Mabuti kung ganon. Ihanda mo na ang iyong ballpen, papel at ang iyong self-learning module at sabay-sabay nating lakbayin ang makulay na kasaysayan ng Asya. Balikan muna natin ang inyong mga napag-aralan tungkol sa mga pangyayari na nagbigay daan sa imperialismong kanlurani. Magtatanong ako at bibigyan ko kayo ng 3 segundo para piliin ang tamang sagot at i-type sa ating comment box ang napili ninyong sagot. Okay? Handa na ba kayo? Para sa unang katanungan, isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng Kristiyanong hari upang mabawi ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel. A. Krusada. B. Exodus. C. Hajj. Kung ang sagot mo ay titik A, mahusay. Para sa ikalawang katanungan, isang sistemang pang-ekonomiya na naghahangad ng pagkakaroon ng maraming ginto at pilak bilang tanda ng kapangyarihan at kayamanan sa Europa. A. Sistemang feudal. B. Merkantilismo. C. Krusada. Kung titik B ang iyong sagot, you got it right. Para sa ating panghuling katanungan, siya ay isang Italianong adventurerong mangangalakal at inilarawan niya sa kanyang aklat ang karangyaan at kayamanan ng China. A. Marco Polo. B. Kublai Khan. C. Ferdinand Magellan. Kung letrang A ang napili mo, talagang nakinig ka sa nakaraang aralin dahil tama ka. Ang galing talaga ng kabataang Valenzuelano. Sigurado ako na marami kang natutunan sa nakaraang aralin. Kaya for sure, ay ready ka na sa paksang ating tatalakayin ngayon. Pero bago natin dagdagan ang iyong kaalaman, familiar ba kayo sa kontinenteng ito? Tama! Yan ay kontinente ng Europa. Sa pamamagitan nito ay tutukuyin ninyo ang mga bansa sa kontinenteng ito na nagkaroon ng teritoryo sa silangan at sa timog silangang Asya. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo at i-type sa chat box ang inyong sagot. Kung ang sagot mo ay Portugal, Spain, Netherlands, France, at England, you got it right. Kaya ngayong araw na ito, ang ating paksa ay tungkol sa kolonyalismo at imperialismo sa silangan at timog silangang Asya. Noong unang panahon pa lamang,
ay naging interesado na ang mga kanluranin na marating ang Asya dahil sa yamang taglay nito. Lalo pang napukaw ang interes sa mga kanluranin nang mabasa ang aklat ni Marco Polo. Siya ay isang Italianong adventurerong mangangalakal na taga Venice. Siya ay nanirahan sa China sa panahon ni Kublai Khan ng dinastiyang Yuan at itinalaga bilang tagapayo. Sa kanyang aklat na The Travels of Marco Polo, inilarawan niya ang karangyaan at kayamanan ng Asya, lalo na sa China. Bunga nito ay nabatid ng mga kanluranin ang karangyaan ng mga bansa sa silangang Asya. Bagamat maraming naghahangad na ito ay masakop, hindi gaanong naapektuhan ang silangang Asya dahil na rin sa matatag na pamahalaan ng mga bansa dito. Isa ang bansang Portugal sa mga kanluraning bansa na naghangad na magkaroon ng kolonya sa silangang Asya, partikular sa China. Nakuha nito ang daungan ng Macau sa China at ang Formosa o ang Taiwan sa kasalukuyan. Hindi nagtagal ay nilisan na din ng Portugal ang mga nabanggit na himpilan. Dumako naman tayo sa mga bansang nasakop ng mga kanluranin sa Timog Silangang Asya. Una, ang Pilipinas ay sinakop ng Espanya. Halos kabuuan ng Luzon at Visayas at ilang bahagi lamang ng Mindanao ang nasakop dahil sa matagumpay na pagkikipaglaban ng mga Muslim. Unang dumaong sa isla ng Umonhon, si Ferdinand Magellan, isang Portugis na naglayag para sa hari ng Espanya noong 16 ng Marso, taong 1521. Nabigo siyang masakop ang Pilipinas dahil sa napatay siya ng mga tauhan ni Lapu-Lapu sa labanan sa Mactan. Nagpadala ang hari ng Espanya ng iba pang maglalakbay na ang layunin ay masakop ang Pilipinas. Ang paglalakbay na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ang nagtagumpay na masakop ang bansa sa pamamagitan ng pakikipagsanduguan sa mga lokal na pinuno at paggamit ng dahas. Itinayo ang unang pamayanang Espanyol sa Cebu noong 27 ng Abril taong 1565 at mula dito ay sinakop din ang iba pa mga lupain tulad ng Maynila na itinuturing na pinakamagandang daungan at sentro ng kalakalan sa Asya. Nakatulong din sa pananakop ng mga Espanyol ang pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo. Natuklasan din ng mga Espanyol ang karangyaan ng Pilipinas sa ginto, lalo na sa mga lugar sa Ilocos, Camarines, Cebu at Butuan sa Mindanao. Naisakatuparan ng mga Espanyol ang pananakop sa pamamagitan ng pagkikipagsanduguan sa mga lokal na pinuno at paggamit ng dahas. Sa puntong ito ay dumako naman tayo sa Indonesia. Ang mga bansang sumakop sa Indonesia ay ang Portugal, Netherlands at England. Nasakop ng Portugal ang Ternate sa Moluccas. Ang Moluccas ay tinatawag ding Maluku, kilala bilang Spice Island. Ito ang lupain na nais marating ng mga kanluranin upang makontrol ang kalakalan ng mga pampalasa. Nasakop naman ng Netherlands ang Batavia o Jakarta ngayon, Ambiona at Tidore sa Moluccas na panandaliang din na kontrol ng England, subalit ibinalik din sa Netherlands. Dahil sa kagustuhan ng mga Dutch na mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa Indonesia, nakipag-alyansa ito sa mga lokal na pinuno ng Indonesia at ginamit ang Divide and Rule Policy, isang paraan ng pananakop kung saan pinag-away-away ng mga mananakop ang mga lokal na pinuno o ang mga naninirahan sa isang lugar at ginagamit naman ng mga mananakop ang isang tribo upang masakop ang ibang tribo. Dahil sa pulisiyang ito, nagkaroon ng monopolyo sa kalakalan ng mga pampalasa ang mga Dutch at lalo pang napatatag ng Netherlands ang monopolyo nang itinatag nila ang Dutch East India Company
Itinatag ito ng Netherlands upang pag-isahin ang mga kumpanya na nagpapadala ng paglalayag sa Asya. At dahil dito, nakontrol ng mga Dutch ang spice trade sa Timog Silangang Asya na nagpayaman sa bansang Netherlands. Sa Malaysia naman, maraming bansa ang sumakop dito. Ito ay ang Portugal, Netherlands at England. Pangunahing layunin din ng mga bansang ito ang pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan. Sinubukan din ng mga Portuges na palaganapin ang Kristyanismo sa mga daungan ng kanilang mga nasakop. Subalit hindi sila nagtagumpay dahil sa malakas na impluwensya ng Islam sa rehiyong ito. Samantala, hindi gaanong naimpluwensyahan ng mga bansang Netherlands at England ang kultura ng Malaysia. Maraming katutubo ang naghirap dahil sa pagkontrol ng mga nabanggit na bansa sa mga sentro ng kalakalan sa Malaysia. Sa puntong ito ay maliwanag na sa inyo kung ano ang naging papel ng imperialismo at kolonyalismo sa Asya, partikular sa Timog Silangan at Silangang Asya. Ginamit ng mga bansang ito ang kailang mga kolonya upang mapalawak ang kailang politikal na kapangyarihan, palakasin ang ekonomiya, at pagyamanin ang kailang bansa sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga kalakalan, pagkuha ng mga likas na yaman, madagdagan ang kailang mga likas na hangganan, at magkaroon ng mga base militar sa ibayong dagat. Tapos na ang ating talakayan, pero subukin muna natin ang iyong natutunan sa paksang tinilakay natin sa araw na ito bago tayo maghiwalay. May mga inihanda kong katanungan. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para piliin ang tamang sagot. Ready na ba ang lahat? Para sa unang katanungan, alin sa mga sumusunod na bansa ang sumakop sa Pilipinas? A. Portugal, B. Spain, C. Netherlands. Kung letrang B ang sagot mo, mahusay! Tama ka! Para sa ikalawang katanungan, anong lugar sa Indonesia ang kilala sa tawag na Spice Island? A. Ternate, B. Tidore, C. Moluccas, D. Amboyna. Kung letrang C ang sagot mo, magaling! Tama ka! Para sa ikatlong katanungan, ito ay isang paraan ng pananakop na kung saan pinag-aaway-away ng mga mananakop ang mga lokal na pinuno o mga naninirahan sa isang lugar. A. Divide and Rule Policy, B. Open Door Policy, C. Sanduguan, D. Sphere of Influence. Kung letrang A ang sagot mo, bravo! Tama ka! Para sa ikaapat na katanungan, bakit hindi gaanong naapektuhan ang Silangang Asya sa unang yugto ng imperialismong kanluranin? A. Dahil sa marami ang sundalo rito, B. Dahil sa lawak ng mga bansa sa Silangang Asya, C. Dahil sa matatag na pamahalaan ng mga bansa rito, D. Dahil hindi handa ang mga kanluranin sa pananakop sa mga bansa rito. Kung ang sagot mo ay letrang C, Nax! Tama ka! Para sa huling katanungan, alin sa mga sumusunod na kanluraning bansa ang sumakop sa Indonesia? A. Portugal, Netherlands at England, B.
England, Spain, at Portugal. C. Spain, France, at England. D. Portugal, Spain, at Netherlands. Kung letrang A ang napili mo, tama ang sagot mo. Ano ang score mo? Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot, mahusay. Kung hindi naman, may pagkakataon ka pang bumawi sa mga susunod nating mga aralin. Bago tayo matapos sa ating aralin, ay bibigyan ko kayo ng karagdagang gawain upang mas mapagyaman ninyo pa ang inyong mga natutunan sa ating aralin ngayon. Suriin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga karanasan ng mga bansa sa silangan at timog silangang Asya na sinakop ng mga kanluranin. Punan ng tamang sagot ang chart. Muli, ako si Sir DQ, ang iyong naging gabay sa paglalakbay sa makulay na kasaysayan ng Asya.